So ayun mga ka-solar, okay na yung ating parallel ng battery. Sabi ko nga kanina, ilalagay natin sa lithium. So naka-lithium na yan kasi dati kanina naka-use BAT-B. Dahil kanina nung naka-use BAT-B, hindi pa natin nasa-set yung mga DIP switches. So makikita natin pareho yung state of charge dito at saka yung state of charge dito sa inverter. So, ganun talaga pag nagko-communicate na ang ating battery at saka yung DE inverter. So, communication cable yan. Ito ang saksakan yan, yung BMS 485 CAN. At papakita ko yung DIP switch kasi mayroong setting yan na kailangan sundin. Kasi pagka hindi mo sinunod yan, yung setting, hindi mo alam yung formula dyan, ay mamamali ka. So hindi magko-communicate, hindi mag-uusap ang battery at saka ang ating inverter. Pag magpa-parallel tayo ng Lyodar batteries, ayan, kakailanganin natin na iset yung DIP switch. Kaya ang kagaya nito, tatlong batteries yan. So ito yung host or main, slave 1, slave 2. So dito sa ating main, ito yung host, kailangan naka number 6 yung DIP switch. Ayan. So yung DIP switch na yan, ang kahalagahan niyan ay para magkaroon ng communication yung ating battery at saka inverter para sila ay mag-usap. So yan yung main. Ngayon dun sa slave 1 saka slave 2, ang mangyayari dyan, yung DIP switch ng slave 1 ay dapat sa number 1 nakataas. At dun sa slave 2, yung number 2 naman ang dapat nakataas ang DIP switch. Kaya ipapakita ko sa inyo. Dito ako sa labas.